Sa likod ng mga balitang minsan lang nating masulyapan, may mga kwento ng krimen na mas lalong nagiging madilim habang mas pinapalaliman ang pag-unawa sa mga ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilang true crime cases ng mga taong gumawa ng marahas na pagpatay, mga kasong yumanig sa komunidad at nag-iwan ng maraming tanong na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng sagot. Hindi natin layong luwalhatiin ang karahasan, kundi ilahad ang mga pangyayari upang mas maunawaan ang isipan ng mga sangkot at ang kahalagahan ng hustisya. Lam Kor 1. Mayroon tayong kaso mula sa Hong Kong ngayon. Maraming kilalang Hong Kong true crime cases ang sumikat sa buong mundo, tulad ng isa sa pinakasikat, ang Hello Kitty murder noong 1999. Pero bago pa iyon, mayroong isang nakakagulat na kaso tungkol sa isang serial killer na tinatawag na Jars Killer o Rainy Night Butcher, na gumagamit ng kanyang taxi para magsakay ng mga babaeng pasahero at umatake tuwing umuulan. Ito ang kauna-unahang high-profile murder case sa Hong Kong at marami ng pelikula ang ginawa base sa kasong ito, kabilang ang 1992 film na Dr. Lam. Gaya ng inaasahan mula sa bansag na killer, ang kasong ito ay puno ng karumal-dumal na detalye, kaya highly advised ang listener's discretion. Ngayon, simulan na natin ang kaso ni Lam Kor 1, ang Jars Killer. Isang ordinaryong araw ng February 1982, may ginagawa ang mga manggagawa sa isang tulay sa Shatin, isang lugar sa tabi ng Shin Mun River sa Eastern New Territories, Hong Kong. Isang ulo ng babae ang lumulutang sa ilog at ayon sa The South China Morning Post, natagpuan din ang 2 binti at 2 braso makalipas lamang ang kaunting oras. Sumunod ang 6 na buwang investigasyon at noong August 19, naaresto ang 27 anyos na night shift taxi driver na si Lam Kor 1. Kinabukasan, inireport na natagpuan ang mga bahagi ng katawan sa kanyang tahanan at unti-unting lumabas sa media ang grisly details ng kaso, bagay na kumabog sa buong bansa. Ayon sa mga ulat, ang mga natirang bahagi ng hindi bababa sa 3 babae ay pinagtataga at ang kanilang mga ari ay priniserve sa formalin at itinago sa mga kahon sa bahay ng sospek. Matapos siyang maaresto, nadiskubre pa ng pulis ang mga litrato at video na kuha niya sa mga bangkay at idinokumento pa niya ang mismong proseso ng pag-dismember sa mga biktima. Iniulat na mahigit 1,000 litrato ang na-recover ng mga investigador. Ngunit paano nga ba naging ganito ang isang batang lalaki? Lumaki si Lam sa Malaysia at kilala na madalas siyang bugbugin ng kanyang mga magulang nung siya ay bata pa at minsan ay hanggang mawalan siya ng malay. Huminto ang pisikal na pang-aabuso nang lumipat sila sa Hong Kong at tumungtong siya sa teenage years. Pero hirap siyang makibagay kaya madalas lang siyang mag-isa sa bahay at naglalaro ng chess. Pagtanda ni Lam Kor 1 ay nagtrabaho siya bilang isang taxi driver, ngunit mas gusto niya ang night shift dahil ito ay tahimik. Siya ay walang kaibigan at girlfriend, ngunit bilang isang lalaking binata, siya ay may pagnanasa pa rin at sa baluktot niyang paraan, siya ay nangolekta ng mga bastos na magazine. Magdamag din siyang nagbabasa at nagre-photograph ng mga larawan at nang gusto niya ng mas exciting, bumili siya ng Polaroid camera at nagsimulang kumuha ng litrato ng mga babae sa loob ng mga restroom. Nagpatuloy ito hanggang sa siya ay hinabol ng isang babae sa kalye. Dahil sa pangyayari, ay naisip niyang ang susunod na target ay ang mga bangkay ng babae dahil sa hindi sila lumalaban. At noong February 3, 1982, nagsimula ang kanyang kababuyan. Bandang 4:00 ng madaling araw, may sumakay sa kanyang taxi at ito ang 22 years old na babae na si Chan Fung Lam, isang dancer sa nightclub. Lasing na lasing si Chan at nagsuka pa bago sila umalis. Pagbalik niya sa taxi ay pabago-bago ang kanyang isip kung saan siya tutungo at kung saan man ang kanyang destinasyon. Dahil dito, si Lam ay nainis at sinakal niya si Chan gamit ang isang electric wire. Pagkatapos ng pangyayari, ay dinala niya ang bangkay sa bahay at itinago ito hanggang makaalis ang pamilya. Pag-alis nila ay tinakpan niya ang sahig ng plastik bago pinagtataga ang katawan gamit ang electric saw. Inilagay niya sa taxi ang mga bahagi ng katawan at itinapon sa Shingmun River kinagabihan. At pagkalipas ng 1 linggo ay nadiskubre ang mga katawan ni Chan.
Dito na rin nagsimula ang sunod-sunod na kanyang pagpatay at 3 pang babae ang kanyang naging biktima sa loob ng 7 buwan. Ang ikalawang biktima ay si Chan Wan-kit, 31 years old at isang cashier sa bangko. Pinatay din niya si Chan gamit ang wire bago dinala sa bahay at nagsagawa ng necrophilia bago dinismember ang kanyang katawan at ang mga bahagi ng kanyang katawan ay inilagay sa rice bag at itinapon sa Tai Hang Road. Ang ikatlong biktima na si Long Xiaowan, 29 years old, ay natagpuan din sa rice bag sa parehong lugar. Ang ikaapat at pinakabatang biktima ay ang 17 years old na si Lung Wei Sam. Ipinauwi siya ng mga kaibigan gamit ang taxi, ngunit iyon na ang huli nilang pagkikita. Iba ang naging pakikitungo ni Lam sa kanya dahil dinala pa niya sa usapan tungkol sa pamilya at relihiyon ng maraming oras si Long bago niya ito patayin. Habang naghahanda si Lam na pitsuran ang katawan, ay nahulog ang ilaw at nag-iwan ng burn marks sa hita ng babae, na naging isang pinakamahalagang ebidensya laban sa kanya. Ang isang kakaibang bagay kay Lam ay hindi siya natatakot na ipadevelop ang kanyang mga litrato sa isang Kodak store at isang technician ang nakakita ng mga nakakatakot na larawan. Unang beses ay may kutob siya, ngunit noong August 17, 1983, nang makita niya ang bagong set ng larawan na hubad na babae, close-ups at ang burn mark ay agad siyang tumawag sa mga pulis. Pumunta ang pulis sa Kodak at doon mismo inaresto si Lam. Sinundan siya pa uwi at siniyasat ang kanilang bahay. Natagpuan nila sa isang metal box ang mga litrato, videotape at mga Tupperware na may lamang nakapreserbang bahagi ng katawan, kabilang ang isang dibdib at female genitals ng kanyang mga nabiktima. Dahil sa sobrang tindi ng kaso, tinatanggal pa nila ang mga babaeng forensic chemist at pinalitan ng lalaki. Inaresto ang tatay at kapatid ni Lam pero kalaunan ay lumabas na siya lang ang gumawa at noong April 3, 1983 napatunayang guilty si Lam sa 4 na murder at sinentensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Ngunit nabago ito sa life imprisonment nang alisin ang death penalty noong 1993. At iyon ang kaso ni Lam Korwan, ang emotionally disturbed taxi driver na naglabas ng galit sa 4 niyang babaeng pasahero at hanggang ngayon ay nagbabayad sa kanyang ginawa sa maximum security Shek-Pik Prison sa Lantau Island. Etika City. Kapag nakakita ka ng isang tao sa telebisyon, kadalasan iniisip mo na mabuti siyang tao. Ang personalidad na ipinapakita niya sa screen, ang init ng kanyang ngiti, ang kanyang kabaitan ay tunay na refleksyon kung sino siya. Ganito ang naramdaman ng mga manonood sa isang finalist ng MasterChef Malaysia. Isang babae na namumukod-tangi hindi lamang sa galing sa pagluluto, kundi sa kanyang charm, ngiti at kalmadong presensya sa kusina. Ngunit paano kung sasabihin ko sa inyo na sa likod ng ngiting iyon ay isang taong napakalayo sa iniisip ng iba at ang init na nakikita sa screen ay nagtatago ng isang madilim na katotohanan. Ito ang kaso ni Etika City, isang kwento na yumanig sa Indonesia at Malaysia. Noong December 13, 2021 sa Malaysia, may naitala na police report mula sa isang mag-asawa na nakatira sa Lido area ng Kota Kinabalu, Sabah. At ayon sa report, kababalik lang nila mula sa maikling biyahe sa Kundasang at sinabing natagpuan nilang nakahandusay at hindi tumutugon ang kanilang live-in maid sa kanilang apartment. Hindi siya humihinga, halos hubad at ang mukha niya ay natakpan na ng dugo. Ang babaeng ito ay ang 28 anyos na si Nor Afia Deng Daming. Nang dumating ang pulis, agad nilang napagtanto na hindi ito ordinaryong pagkamatay. Ang katawan ni Nor ay may malinaw na palatandaan ng matinding karahasan, namamaga at may pasa ang kanyang ulo, balikat, pulso at mata. May mga sugat at hiwa sa katawan. Malubha ang pasa sa balat at may mga lugar na nawalan ng balat. At ang lalo pang nakakabahala, nang sinuri ng mga opisyal ang kanyang bibig ay natuklasan nilang nawawala ang ilang ngipin. At hindi lamang nabasag, kundi tila pinutol kasama ang ugat na para bang ito'y sa pilitang tinanggal. Bagamat nagsisimula ng mabulok ang katawan ni Nor, ito ay may amoy na parang antiseptic o chemical at ito ay nagdulot ng suspetsya na may tinatago ang mag-asawa. Sa sentro ng kaso ay 2 tao. Ang 34 years old na si Etika City Norashikin Mood Sulong, ang MasterChef finalist, at ang kanyang dating asawa
ang 44 years old na si Mohamed Ambri Yunus. Sa publiko ay tila matagumpay ang mag-asawa, ngunit sa loob ng kanilang bahay ay may madilim na nangyayari. Habang lumalalim ang investigasyon, kinapanayam ng pulis ang lahat ng posibleng saksi. Ngunit nang tanungin si Etika at ang dating asawa, pareho silang pilit na nagligtas sa kanilang sarili. Iginiit nila na noong araw ng insidente ay wala sila sa bahay at natagpuan lang si Noor sa ganoong kalagayan pagbalik nila mula sa biyahe. Ngunit lumabas ang katotohanan nang suriin ng mga investigador ang kanilang mga telepono at natuklasan ang hindi inaasahang bagay. May mga video na nagpapakita ng paulit-ulit na pang-aabuso kay Noor. May isang clip kung saan siya ay pinapalo, sa isa pa ay binubugbog gamit ang metal na poste at may video na binubuhos ang mainit na tubig sa kanyang katawan. At ang pinaka nakakakilabot ay ang video ng pag-alis ng kanyang ngipin isa-isa gamit ang pliers. Hindi ito lihim na recordings dahil tila iniimbak nila ito na parang mga nakakatawang TikTok clips. Nang makita ng pulis ang footage, ay agad na aresto sina Etika at Ambri. Ayon sa mga ulat, si Noor ay Indonesian at ipinanganak sa Balakumbas, South Sulawesi. Bagamat may ilang ulat na nagsasabing siya ay ipinanganak at lumaki sa Malaysia at may Malaysian citizenship, malinaw na ang kanyang buhay ay puno ng hirap. Mula sa murang edad, nagtrabaho siya para suportahan ang pamilya. Nang mag-asawa siya ng Indonesian na asawa, lumipat siya sa Malaysia bilang live-in maid. Para sa publiko, si Etika Siti ay kilala mula sa MasterChef Malaysia Season 2 noong 2012, kung saan nakapasok siya sa top 3. Pagkatapos ng palabas, nagpakasal siya kay Mohamed Ambri at nagkaroon sila ng 3 anak. Sa labas, mukhang perpekto ang buhay niya, may master's degree at magandang pamilya. Ngunit sa loob ng bahay, siya ay ibang tao. Simula nang magtrabaho si Noor sa kanila, siya ay nakaranas ng iba't ibang pang-aabuso. Tiniis niya ito dahil marahil ay wala siyang ibang pagpipilian. Maraming kababaihan sa Southeast Asia ang nagtatrabaho sa ibang bansa para matulungan ang kanilang pamilya. Para sa kababaihan, madalas ang domestic work lang ang available at kasama rito ang panganib ng pang-aabuso. Ayon sa autopsy, matagal niyang tiniis ang sistematikong pang-aabuso. Ang sugat ay hindi bagong gawa, ilan ay nagsisimulang gumaling at ilan ay bago pa lang. Pinaniniwalaan na ang pinakabrutal na yugto ay mula December 8 hanggang 11, 2021. Dalawa sa pinakatraumatikong pang-aabuso ay ang mainit na tubig at sa pilitang pag-aalis ng kanyang ngipin. Ang mainit na tubig ay nagdulot ng matinding paso sa kanyang katawan at ang forensic dentist ay natuklasan na may 8 sugat sa kanyang bibig at 6 na front teeth na sa pilitang tinanggal kasama ang ugat at gums na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. At noong December 14, 2021 ay naaresto sina Etika at Ambri. Sa korte, 34 saksi ang nagpatotoo kabilang ang mga doktor at digital analyst. Noong Hunyo 20, 2025, parehong napatunayang guilty at hinatulan ng 34 na taon ng pagkakakulong ang mag-asawa. Ang kasong ito ay nagbukas ng kamalayan sa kalagayan ng mga domestic workers sa Malaysia at sa kahalagahan ng proteksyon para sa kanila. Maraming labor at human rights groups ang nanawagan ng reforma para sa mga domestic workers. Si Noor ay hindi lang isang pangalan. Siya ay tao, anak, manggagawa na nararapat sa kaligtasan, respeto at kinabukasan. Henry Chow. Palaging may tanong sa mundo ng pagiging magulang. Hanggang saan ka dapat magmahal? At kailan nagiging sobra ang pagtulak sa anak? Noong unang bahagi ng 2015, hindi lang ang selebrasyon ng Chinese New Year ang umagaw ng pansin sa Hong Kong. Isang kaso ang yumanig sa buong lungsod. Isang kwentong masyadong madilim para paniwalaan. Isang anak kasama ang kanyang matalik na kaibigan ang pumatay sa kanyang sariling mga magulang. Habang lumalabas ang detalye sa balita, iisang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ng publiko. Paano niya nagawa iyon sa mga taong nagpalaki sa kanya? Ito ang kaso ng Tai Kok Suu murders, kung saan ang mga magulang ay tinadtad, niluto at itinago ng kanilang mismong anak. Sa Hong Kong ay may mag-asawang nagngangalang Glory Chow at Moon Sui
At noong March 2, 2013 ay bigla na lamang silang nawala. Walang tawag, walang mensahe at walang paalam. Ang kanilang mga anak na sina Henry at Hoying ay nagkunwaring nag-aalala. Lalo na si Henry. Siya ang humarap sa media, humingi ng tulong at nanawagan ng simpatya. Ngunit ang hindi alam ng lahat, alam na niya ang sagot sa tanong kung nasaan ang kanyang mga magulang. Habang iniimbestigahan ng pulisya ang pagkawala, si Henry ay tahimik na umaamin hindi sa pulis kundi sa isang group chat. Sa gitna ng interogasyon, nag-type siya ng mensahe. Nasa istasyon ako ng pulis ngayon, pero sasabihin ko rin ang totoo sa huli. Isang kaibigan ang nakaramdam ng bigat ng mga salitang iyon at dahil sa kanya, nabunyag ang katotohanan. Si Henry Chow ay ipinanganak noong 1983. Matalino, may mataas na IQ at lumaki sa kaginhawaan. Ngunit sa likod ng pribilehiyo, may galit, inggit at kabiguan. Nabigo siya sa paaralan, nabigo sa trabaho at nabigo rin sa relasyon. At sa halip na harapin ito, isinisi niya ang lahat sa kanyang mga magulang. Kasama ang kanyang kaibigan na si Angus Che, binuo niya ang isang plano na hindi kailanman mababawi. Noong March 1, 2013, inalok ni Henry ang kanyang mga magulang ng tulong sa isang bagong apartment. Ang hindi nila alam na yun na ang huli nilang pupuntahan. Sa loob ng apartment sa Taikuksu, sila ay pinaslang, tinadtad, niluto at itinago sa loob ng refrigerator. Nang pumasok ang pulisya, hindi nila inaasahan ang kanilang makikita. Mga styrofoam lunchbox na may lamang karne ng tao, mga pugot na ulo sa freezer, at isang katahimikang sumisigaw ng kalupitan. At noong March 20, 2015 ay ibinaba ang hatol. Si Henry Chow ay napatunayang nagkasala ng double murder at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Inilarawan siya ng hukom bilang isang mapanganib na manipulator at isang taong hindi kailanman umamin ng kasalanan sa sarili. Si Angus Che naman, bagamat sangkot sa pagtatago ng krimen, ay napawalang sala sa pagpatay. Ang tanong ngayon, ito ba ay kabiguan ng pagiging magulang o isang trahedyang hinubog ng sakit sa isip, kawalan ng pananagutan at pagtangging akuin ang sariling pagkakamali? Wala ang estilo ng pagpapalaki ang makapagluluwal ng ganitong kasamaan. Ngunit malinaw, ang hindi pagharap sa sariling mga demonyo ay maaaring magbunga ng hindi masukat na kapahamakan. 2 buhay ang nawala at isang pamilya ang tuluyang nagwakas. Naway mamaya pa sina Glory Chow at Moon Sui at ito ang kwento at ito lamang ang katotohanan. Maraming salamat sa panonood dito sa aking channel. Kung nagustuhan mo ang aking video, maaaring magkomento sa ating comment section at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell.